Paano kung sabihin ko sa iyo na ang isang nakalimutang pampalasa na mas maliit pa sa iyong kukusahin na laki ay maaaring muling makpasigla sa iyong katawan at makpabangon ng paktayo ng iyong arisalup lamang ng 10 segundo, na kahit ano pa ang iyong edad, manggamot, o mga nakaraang kabiguan, isang kagat lamang ay maaring maksimulang ibalik ang mismong lakas na akala mo'y tuluyan ng nawala. Alam kong tila hindi ito kapanipaniwala, ngunit pakinggan mo ako dahil ang ibabahagi ko ay maaring makbagong lahat. Ang panggalan ko ay Dr. Angela Mendoza. Ginugol ko ang mahigit 3 dekada sa pagtulong sa mga lalaking lampas 60 na muling mabawi ang tahimik na ninakaw sa kanilang mga taon at ng sistema, kumpiyansa, sirkulasyon, sigla, at ang kakayahang maramdaman muli na sila'y isang tunay na lalaki. Hindi sa pamamagitan ng mamahaling reseta, hindi sa pamamagitan ng gagimik, kundi sa pamamagitan ng pag-unlock sa kung ano ang naalala, pa rin ngang katawan kapag binigyan mo ito ng tamang nga kasangkapan. At narito ang kakaiba. Ang solusyon ay hindi isang bagong tuklas o isang high-tech na kagamitan. Ito ay isang pampalasa na nag-abang lang sa ating paningin. Isang ginagamit ng iyong maninuno bago ang pagtatalik at ngayon ay kinukumpirma ng aham na mas epektibo pa kaysa sa inaakala ng sinuman. Ang kabalintunaan, malamang ay nadaanan mo na ito sa iyong kusina ng 100 beses nang hindi nalalaman kung ano ang kaya nitong gawin. Sa susunod na ilang minuto, ipapakita ko sa iyo kung paano ang pangyuya nga isang pirasong pampalasa na ito sa loob lamang nga ng 10 segundo ay maaring magbukas ang iyong nga ugat ng dugo, makpababang stress na sumisira sa iyong testosterone, labanan ang sakit sa gilagid na humaharang sa sirkulasyon, at tulungan kang matulok ng mas mahimbing upang natural na makabawi ang iyong mga hormone. Gagabayan kita sa bawat hakbang at ipinapangako ko sa pagtatapos nito, malalaman mo ng eksakto kung paano ito gamitin at kung ano ang asahan sa iyong unang 7, 14 at 30 araw. Bago tayo sumisit sa makapangyarihang parang ito, maglaan ng sandali upang mag-subscribe at itap ang notification bell. Sa ganong paraan, hindi mo mapapalampas ang anumang natural na kasangkapang pangkalusugan na nililikha ko partikular para sa mga lalaking tulad mo. At kung ang mensaheng ito ay tumatago sa iyo, ay tip lamang ang 1 sa mga komento. Kung hindi, ay tip ang 0 para malaman ko kung paano kita mas mapagsisilbihan ng mas mahusay. Sige, simulan na natin sa puso ang pagtuklas na ito. Dahil wala sam nga ito ang gagana kung hindi maunawaan kung bakit napakamakapangyarihan ng munting pampalasa na ito. Ang sikreto ay nasa isang natural na compound na nakatago sa loob ng bawat piraso ng clove at ito ay tinatawag na eugenol. Ang isang sangkap na ito ang dahilan kung bakit nagsisimulang dumaloy ang iyong dugo, nagsisimulang ma-relax ang iyong nga ugat, at nagsisimulang tumugon ang iyong katawan tulad ng dati marahil ay mas mahusay pa. Hayaan mong ipaliwanag ko kung paano ito gumagana. 1. Eugenol ang sikretong compound na nagpapagana nito. Hinding-hindi ko malilimutan ang unang pagkakataon na isang pasyente ang tumingin sa aking mamata at sinabing, "Dok, gusto ko lang pong maramdaman muli na ako'y ako." Hindi siya tumutukoy sa pagkakaroon ng abis o pagtakbo sa marathon. Ang tinutukoy niya ay ang pagtatalik, kumpiyansa, lakas ang tahimik na uring lakas na daladalang isang lalaki kapak ang kanyang katawan ay tumutugon pa rin tulad ng nararapat. Iyon ang nakudyok sa akin na tuklasin ang nga natural na alternatibo. At dun, palagi akong bumabalik sa isang makapangyarihang compound, ang eugenol. Ang eugenol ay matatagpan sa mataas na konsentrasyon sa loob ng clove. At kapag ngumuya ka ang isang clove, 1 o 2 lang, ang ngalangis na lumalabas ay naglalaman ng pambihirang sangkap na ito. Ngunit ang eugenol ay hindi lang nananatili sa iyong bibig. Pumapaso ito sa iyong daluyan ng dugo sa pamamagitan ng mamuchus membrana halos kaagad. Ang ginagawa nito pagkatapos ay dito na nagsisimula ang mahika. Ang eugenol ay gumaganap bilang isang vasodilator. Ibig sabihin, tinutulungan nitong mag-relax at bumuka ang iyong maugat ng dugo, lalo na ang mamakikitit at matitigas na ugat na nagpapakain sa iyong maari. Pagkatapos ng edad 60, ang nga ugat na iyon ay may tendensiyang manigas at mawalan ng pagkaelastiko. Iyan ang dahilan kung bakit hindi dumadaloy ang dugo tulad ng dati. Gumagana ang eugenol na parang natural na masahe para sa iyong mga arteries. Dahan-dahang binubuksan ang madaanan at pinapayagan ang dugo na malayang gumalaw muli. Hindi pilit,
hindi artificial, kundi isang muling pagising sa kung ano ang dating ginagawa ng iyong katawan ng walang kahirap-hirap. Ang lalo pang nagpapalakas dito ay ang eugenol ay nag-istimulate sa production ng nitric oxide, ang parehong compound na sinusubukang gayahin ng mamaliliit na asul na tableta, ngunit ito ay hindi chemistry. Ito ay biology. At ito ay nangyayari ng natural, nang walang nga side effect, sakit ng ulo, o bigla ang pagina pagkatapos. Maraming lalaki ang naglalarawan ng isang banayat na init, isang pakiramdam ng pakbabalik ng sirkulasyon sa loob ng ilang minuto. Ito ay banayat ngunit makapangyarihan. At kung iyan ang kayang gawin ng isang kumpon pa lang, maghintay ka hanggang sa marinig mo kung ano ang ginagawa ng pampalasa na ito sa stress na tahimik na pumapatay sa iyong testosterone sa loop ng maraming taon. Pag-usapan natin iyan sa susunod. Kung bakit humihina ang paktayo ngang ari pagkatapos kang 60 at paano ito nilalabanan ng clove. Napakarami ko ng malalaki sa kanilang 60S, 70S, kahit 80S ang pumasok sa aking opisina, nakayuko ang mata, mahina ang boses na bumubulong ng isang bagay. Hindi na ito gumagana tulad ng dati. At palagi kong sinasabi sa kanila, hindi ito personal na pagkukulang. Hindi ito kahiya-hiya. Ito ay biology. Habang tayo ay tumatanda, ang maliliit na ugat ng dugo na sumusuporta sa paktayo nga ari ay nagsisimulang kumitit at manigas, nawawalan silang kanilang pagkaelastiko. Ang mataon nga stress, processed foods, pamamaga, at kakulangan sa paggalaw ay nagsisimula ng sumingil. Ang resulta, ang dugo ay hindi dumadaloy tulad ng dati. At kung walang bukso ang dugo, ang paktayoong ari ay simpleng hindi mangyayari. Ngunit narito ang bahagi na hindi sinasabi ng karamihan sa mga doktor. Ang mapagbabagong iyon ay hindi permanente. Sila ay maaring mabaliktad. Dito pumapasok ang clove at kung bakit ito ay isang napakalakas na kakampi para sa mga mas nakatatandang lalaki. Tandaan mo yung compound na pinausapan natin, ang eugenol. Hindi lang nito pinaparelax ang iyong nga ugat ng dugo. Tinutulungan din nitong ibalik ang pagkaelastiko sa mga panloop na pader ng nga ugat na iyon. Isipin mo ito na parang paglilinis ang isang kinakalawang na tubo at ginagawa itong makinis muli ang dugo ay nagsisimulang dumaloy ng mas madali, mas ganap at kung saan ito kailangan. Ang ilan sa aking mga pasyente ay nagsabi sa akin na pagkatapos lamang ng ilang linggong paggamit ng paraang ito araw-araw. Nagigising sila na may morning erection sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Hindi dahil sa isang tableta, hindi dahil sa isang himala, kundi dahil ang kanilang sirkulasyon ay sa wakas ay nakaroon ng pagkakataong gumana muli. Iyan ang ganda ng natural na paraang ito. Hindi nito pinipilit ang iyong katawan. Binibigyan lamang nito ng pahintulot na bumalik sa orihinal nitong disenyo. Ngunit heto ang isang bagay. Kahit na may perpektong daloy dugo, may isang hindi nakikitang puwersa ang maaring magpatigil sa lahat bago pa man ito magsimula. At malamang, ito ay tahimik na sumasabotay sa iyo sa lubong nga dekada. Tuklasin natin ito sa susunod. 3. Paano gawin ang 60 segundong paraan ng clove? Hakbang-hakbang. Alam mo, ang pinakamahuhusay na solusyon ay madalas na ang pinakasimple. At itong itong paraan na ibabahagi ko ay nakatulong sa napakarami sa aking matatandang pasyente na maramdaman muli na sila'y sila. Walang reseta, walang nakakailang, napagbisita sa doktor, walang pakbila sa botika, isang maliit, intensyonal na kilos na magagawa mo sa iyong kusina. At ang kagandahan nito, 1 minuto lang ang kailangan. Narito kung paano ko eksaktong sinasabi sa aking mga pasyente na gawin ito. Kumuha ng 2 o 3 buong cloves. Hindi yung dinurog, kundi buo at tuyong cloves. Mas mainam kung organic, ngunit gagana ang anumang dekalidad na clove. Ilagay ang nga ito sa pagitan nga iyong mabagang, ang mangipin sa likod kung saan pinakamalakas ang iyong pagnguya. Dahan-dahang kagatin hanggang sa maramdaman mong nabibiya ang nga ito. At narito ang susi. Huwag magmadali. Hayaan mong bumalot ang nalangis sa iyong dila at bibig. Huminga sa pamamagitan nga iyong ilong. Manatiling relax. Sa unang 30 segundo, hawakan lang ang nabasa na piraso sa iyong bibig. Hayaan mong humalo ang iyong lawe sa mga langis. Maari kang makaramdam nga isang malakas at mainit na sensasyon. Matindi ito. Pero iyan ay isang magandang senyales. Nangangahulugan ito na ang eugenol ay nasisipsip sa pamamagitan ngang masensitibong lamat sa loop ngang
iyong bibig diretso sa iyong daluyang ngang dugo. Pagkatapos, dahan-dahang simulan ang pagnguya, hindi puwersado, sapat lang para ganap na madurog ang clove. Panatilhin ito sa iyong bibig para sa isa pang 30 segundo. Pinapaikot ang ngalangis sa iyong laway. Iyon na iyon, maari mo lunukin ang mga natira o idura ito, parewayayo lang. Ang dahilan kung bakit napaka-epektibo and paraang ito ay kung gaano kabilis itong gumagana. Sinasabi ngang ilang lalaki na nararamdaman nila ang pagkakaiba sa loop ngang ilang minuto. Lumilinaw ang kanilang isip. Mas nararamdaman nila na sila ay naroron, mas nakaugat sa kanilang katawan. Ngunit ang pagnyuyang ng cloves ay hindi lamang tungkol sa daloyng dugo at enerhiya. Ina-unlock din nito ang isang bagay na desperadong kailangan ng karamihan sa mga lalaking lampas 60 at marahil ay hindi man lang nila namamalayan na nawawala sa kanila. Pag-usapan natin iyan sa susunod. C. Kailan gagamitin ang teknik para sa pinakamahusay na? Resulta, isa sa mga tanong na palagi ko natatanggap. Karaniwan pagkatapos subukan ng isang lalaki ang paraan ng clove sa unang pagkataon at naramdaman ang hindi may kakailang init na iyon? Ay, kailan ko ito dapat gamitin para makuha ang pinakamahusay na resulta? At ang ang tiempo ay maaring magdulot ng malaking pakakaiba. Tulad ng anumang makapangyarihang bagay, hindi lamang ito tungkol sa paggawa nito, kundi tungkol sa kung kailan mo ito ginagawa. Isipin mo ito na parang pagtotono ng isang instrumento. Nais mong maging makakatukma ang lahat. Ang iyong mahormon, ang iyong nervous system, ang iyong daloy ng dugo. Para sa marami sa aking nga pasyente, ang gabi ang golden hour o pinakamainam na oras. Nga isang oras bago matulog kapag ang araw ay humuhupa na at ang isip ay nagsisimula ng tumahimik. Ang panguya ng clove sa oras na iyon ay nakakatulong na i-relax ang nervous system at inihahanda ang iyong katawan para sa mas mahimbing na tulog. At hindi lang ito tungkol sa pahinga. Ang malalim at nakakapanumbalik na tulog ay kung kailan gumagawa ang iyong katawan ng pinakamaraming testosterone. Iyan ang iyong pundasyon. Ang paggamit nito sa gabi ay naghahanda para sa susunod na araw mas magandang enerhiya, mas malinaw na pag-isip at mas malakas na morning erections. Ngunit huwag din kalimutan ang umaga. Ang paggamit ng paraang ito sa umaga sa walang laman na tiyan ay nakakatulong na pasiglahin ang sirkulasyon at nagtatakda ng isang kalmado, ngunit alertong tono para sa iyong araw. May mga lalaking gusto itong gamitin bago mag-ehersisyo o maglakad. Ang iba naman ay mas gusto ito bago magtalik 30 hanggang 45 minuto bago para sa dagdag na pakiramdam ng presensya, koneksyon at tibay. Ang susi ay pakinggan ang iyong katawan, manatiling consistent. Ang araw-araw na paggamit ay nagbubuo ang momentum sa paglipas ang panahon, hindi ito isang beses na trick. Ito ay isang pang-araw-araw na pamumuhunan sa iyong sigla. At kung nagtataka ka kung paano ang isang simpleng kilos ay maring humantong sa napakalalim na mga pakbabago, makakatulong na maunawaan kung ano ang maring pumipigil sa iyong katawan sa simula pa lang. May isang tahimik na puwersa na hindi kailanman pinaghihinalaan nga karamihan sa mga lalaki. At ito ay nagnanakaw nga iyong lakas mula sa loop. Ilantat natin ito sa susunod. 5. Pero simula pa lang iyan. Pag-usapan natin ang stress. Hindi ko na mabilang kung gaano karaming mabubuting lalaki ang nakaupo sa aking harapan. Mga lalaking kumakain ng maayos, nananatiling aktibo, sinusunod pa nga ang lahat ng tamang payo. Ngunit ramdam pa rin na may mali. Matamlay ang kanilang enerhiya. Ang kanilang pagnanasa ay paminsan-minsan na lang. At pagdating sa pagtatalik, ang kanilang makatawan ay hindi na tumutugon tulad ng dati. Dun ko sila tinatanong isang tanong, kumusta ang iyong stress? Karaniwang tumatahimik ang silit. Sila ay napapabuntong hininga at pagkatapos ay naririnig ko ang katotohanan. Pag-aalala tungkol sa pera, kalusugan, kasal, pagtanda, ito ay isang mabigat na pasanin. At karamihan ay hindi namamalayan kung gaano kalaki ang pinsala ng tahimik na presyon na iyon sa kanilang pakalalaki mula sa loob. Kita mo, ang matagalang stress ay nagpapabaha sa iyong katawan ng cortisol. Isang hormone na dapat sana ay tumutulong sa iyo sa mga sandaling panganib, hindi manatiling mata sa buong araw. Ngunit sa mundo ngayon, karamihan sa malalaking lampas sisi ay nabubuhay sa halos palaging estado na tensyon. At narito ang malupit na bahagi.
Ang cortisol at testosterone ay hindi maaring makasamang umiral sa mataas na antas. Kapag tumaas ang isa, bumabagsak ang isa. Ibig sabihin, habang mas marami kang stress na dala, mas kaunting testosterone ang ginagawa ang iyong katawan at mas humihina ang iyong tugon sa sexual. Dito, ang clove ay nagiging higit pa sa isang pampalakas ng sirkulasyon. Ito ay aktwal na tumutulong na iregulata ang tugon sa stress. Ang compound na beta-caryophyllene na matatagpuan sa mga clove ay kumakapit sa mga receptor sa utak na nagsisenyas na kaligtasan at katahimikan sa loop lamang ng ilang minuto. Maari kang makaramdam ng pagluwag sa iyong dibdib, isang kalinawan sa iyong isipan, isang pagbitaw sa presyon na nabuo sa loop ng maraming taon. At habang bumababa ang cortisol, ang testosterone ay sa wakas ay maaring tumas muli ng natural ng walang pilitan. Maari mong simulang maramdaman na mas nagiging ikaw ka nang hindi mo man lang namamalayan ang pagbabago sa simula, ngunit ito ay totoo. At may isa pang makapangyarihang benepisyo na namumula sa pag-alis ng stress na ito. Isa na tahimik na gumagana habang ikaw ay natutulog. At maaring ito na ang nawawalang piraso sa pagbawi ng iyong hormone. Pag-usapan natin yan sa susunod. Luke, ang panguyang cloves ay katumbas nga mas mahimbing na tulo, katumbas nga mas maraming testosterone. Kung may isang bagay akong nakita ng paulit-ulit sa aking mamatatandang pasyente, ito iyon. Sa sandaling maksimulang masira ang tulog, ang lahat ng iba pa ay nagsisimulang magkawatak-watak. Maari kang kumain ng maayos, mag-ehersisyo, uminom ng bawat suplemento sa mundo, ngunit kung ang iyong tulog ay putol-putol, ang iyong nga hormon ay walang laban, ito ay dahil karamihan sa iyong testosterone, sa iyong pag-ayos, sa iyong pagaling ay nangyayari sa gabi, partikular sa panahon nga malalim at walang patit na REM sleep. Ngunit gaano karaming lalaki na lampas ng 10 ang talagang nakakakuhang ganong uri ng pahinga? Napakarami ang nagsasabi sa akin na sila'y gising ng 2,0 nutuo, nakatitis sa kisame, ang isip ay lumilipad, o mabilis silang nakakatulog ngunit nagigising ng ilang beses sa isang gabi, hindi kailanman nakakaramdam ganap na pahinga. At pagkatapos ay nagtataka sila kung bakit mababa ang kanilang enerhiya, kung bakit ang pagnanasa ay parang alaala na lang, o kung bakit hindi na sila makasabay tulad ng dati. Ang sagot, mas madalas kaysa sa hindi, ay ang mahinang kalidad ng tulog. Dito pumapasok ang clove, hindi lamang bilang isang pantulong sa sirkulasyon, kundi bilang isang makapangyarihang kakampi para sa nervous system. Ang makompon sa cloves, lalo na ang eugenol at beta-caryophyllene ay hindi lamang nagpaparelax sa maugat ng dugo. Pinapakalma rin nila ang bahagi ng iyong utak na nagre-regule ng iyong siklong pagtulog. Kapag nginuya sa gabi, mga 1 oras bago matulog, ang mga clove ay tumutulong na dalhin ka sa isang mas malalim at mas matatak na tulog. Maraming lalaki ang nagsasabi sa akin na nagsisimula silang managinip muli. Nagigising sila na may mas maraming kalinawan, mas maraming enerhiya, at mas madalas na may mas malakas na morning erections. Hindi iyon isang pagkakataon. Iyon ay testosterone na ginagawa muli ang trabaho nito. Kaya't kung nahihirapan kang makaramdam, kang pahinga o nagtataka kung bakit nawala na ang iyong sigasik at talas, simulan mong bigyang pansin kung paano ka natutulog. Dahil ang pagpapabuti sa isang lugar na iyon ay maring makpadala ng alon ng pagaling sa iyong buong sistema. Ngunit hindi diyan tumitigil ang clove. Paano kung sabihin ko sa iyo na kahit ang iyong magilagit, ang kalusugan ng iyong bibig ay maaring lihim na sumisira sa lakas ng iyong paktayo nga ari? Tuklasin natin ang nakakagulat na koneksyon na iyan sa susunod. 7. Ang sakit sa gilagit ay maring sumisira sa iyong paktayo ng ari. Inaayos din iyan ng clove. Maaring kakaiba ito sa simula, ngunit nakita ko na ito ng napakaraming beses para balewalain. Isang lalaki ang papasok sa aking opisina, nagrereklamo nga babang enerhiya, mahinang paktayo ang ari, at walang malinaw na paliwanag kung bakit. Ang kanyang presyon ng dugo ay mukhang maayos. Ang kanyang malaboratorio ay disente. Ngunit pagkatapos ay magtatanong akong isang simpleng tanong, kumusta ang iyong kalusugan sa ngipin? At dun lalabas ang katotohanan. Nakdurugong gilagit. Umururong na gilagit, mabahong hininga na hindi nawawala. Karamihan sa mga lalaki ay hindi kailanman inakala na ang nangyayari sa kanilang bibig ay maaring makaapekto sa nangyayari sa kanilang silid-tulugan. Ngunit malinaw ang agam, lahat ay konektado.
Ang iyong bibig ay isang gateway o pasukan sa iyong circulatory system. Kapag mayroon kang sakit sa gilagid, mapansin mo man o hindi, ang bakterya mula sa iyong bibig ay pumapasok sa iyong daluyan ng dugo. Naglalakbay sila sa iyong katawan, lumilikang tahimik na pamamaga na sumisira sa mismong mga ugat ng dugo na responsible sa pagtayo ng ari. Ito ay tulad ng pagsubok na magpatakbo ng tubig sa isang hose na puno ng putik. Maaring naroon ang presyon, ngunit walang malinis na dumadaloy. Ipinakita pa nga paaral na ang lalaking may malubang sakit sa gilagid ay hanggang 70% na mas malamang na makaranas ng erectile dysfunction. Hindi iyon isang pakakataon, iyon ay biology. Ngayon, dito nagiging higit pa sa isang nakakatulong na pampalasa ang mga clove. Sila ay nagiging isang pang-araw-araw na detox. Ang langis ng clove ay isa sa pinakamakapangyarihang natural na antiseptikong kalikasan. Kapag ngumuya kang buong cloves, ang antibacterial compound na iyon ay agad na gumagana. Sinisimulan nilang i-neutralize ang mapaminsalang bakterya sa iyong bibig bago pa man sila makarating sa iyong daluyan ng dugo. Ito ay mabilis, epektibo at mararamdaman mo itong gumagana minsan sa isang nguyahan lang. Ito ay isa sa mga pinakasimple ngunit pinakanapapabayaang hakbang sa pagpapanumbalik ng kalusugan ng buong katawan. At kapag malinis ang iyong bibig, mas malinis din ang daloy ng iyong dugo. Ngunit ngayon na bumubuka na ang iyong mga ugat, tumataas na ang iyong mga hormone at mas mayos na tumatakbo ang iyong sistema. Ano ang dapat mong asahan sa susunod? Hayaan mong gabayan kita sa kung ano ang mangyayari linggo-linggo kapag nakomit ka sa makapangyarihang gawin na ito. Ba? Ano ang asahan sa loob ng 7:14 at 30 araw? Isa sa mga pinakanakapagpapasiglang baging nga pagtatrabaho sa mga matatandang lalaki ay ang panunot sa pagbabago ng kanilang mga ekspresyon sa paglipas ng panahon. Hinding-hindi ko malilimutan ang isang lalaki sa kanyang huling 60. Dumating siya sa akin na pagod, nag-alinlangan, at nahihiya sa kung ano ang nawala sa kanya. Sinimulan namin ang paraan ng clove ng makasama at hiniling ko sa kanya na manatiling konsisten sa loop lamang ng isang buwan. Pagkatapos ng isang linggo, tumawag siya at sinabing, Dok, may nangyayari. Mas gising ako sa umaga. Simula pa lang iyon. Sa unang 7 araw, karamihan sa mga lalaki ay nakakapansin ng mabahagyang pagbabago. Isang mainit na sensasyon sa katawan, isang mas malinaw na isip, bahagyang mas malalim na tulog, kaunting mas maraming motibasyon na kumilos o maglakad. Hindi ito dramatiko, ngunit naroroon. At ito ang senyales na nagsisimula ng tumugon ang iyong katawan. Pagsapit nga, 14 na araw, madalas na bumibilis ang mabagay. Tumaas ang enerhiya, iba ang pakiramdam sa umaga, mas alerto. Minsan, may pagbabalik ng isang bagay na hindi mo naramdaman sa loop ng maraming taon, kusang paktayo ngang ari sa umaga, hindi ito mahika. Ito ay sirkulasyon na bumabalik sa normal at testosterone na nagsisimulang bumulong muli. Pagsapit ng 30 araw, maraming lalaki ang nagsasabi sa akin na parang ibang tao na sila. Hindi lamang bumabalik ang kanilang paktayong ari na mahigit na pagiging consistent at lakas, kundi nagbabago rin ang kanilang kumpiyansa. Iba na ang kanilang tindig. Napapansin itong kanilang gaasawa o partner. Kahit na hindi pa ganap na naibabalik ang pagtatalik, ang koneksyon, ang emosyonal na presensya, ay nagsisimulang muling mabuo. At iyon ang tunay na layunin, ang maramdaman muli na ikaw ay ikaw. Ang mabuhay sa isang katawan, naramdam mong buhay, hindi natigil o sarado. Ngunit tandaan, simula pa lang ito, dahil sa sandaling ma-unlock mo ang lakas na ito, ang tunay na tanong ay, paano mo ito mapapanatili at mapoprotektahan sa mga darating na taon? Sa ating huling mensahe, pag-usapan natin kung paano gawing isang pangmatagalang pundasyon para sa panghabambuhay na sigla ang simpleng gawin na ito. Konklusyon, ang lakas na hinihintay mong maramdaman muli, ginugol ko ang mahigit 30 taon sa pakikipag-upo sa malalaking tulad mo. Malalaking tahimik na pasan-pasan ang bigat ng papawalang enerhiya, na walang kumpiyansa. At ang takot na baka ang kanilang pinakamagagandang araw ay nasa likuran na nila. Ngunit ipinapangga ko sa iyo ito, hindi pa. Itong isang simpleng gawi ang panguyang ng ilang pirasong clove sa loop ng 60 segundo
ay kayang gawin ang higit pa sa pagpapabuting ang daloy ngang dugo? Pinapakalma nito ang iyong nga ugat, ibinabalik ang malalim na tulok, muling pinakniningas ang testosteron at nililinis pa ang iyong bibig para protektahan ang iyong puso at ang iyong pagkalalaki. Nasaksihan ko itong gumising ng sirkulasyon, magbalik kang pagnanasa at higit sa lahat, magbalik sa malalaki sa kanilang sarili. Kung umabot ka sa puntong ito, ang iyong katawan ay humihingi na ang pagbabago at ngayon alam mo na kung ano ang ibibigay dito. Ang desisyon ay nasa iyo. Patuloy na umasa sa isang himala o simulan mong buuin ang isa gamit ang iyong sariling makamay. Hindi mo kailangang maging perpekto, kailangan mo lang magsimula. Magsimula ngayong gabi at hayaan mong bumalik ang iyong lakas isang araw sa bawat pagkakataon.